beloved Boss Mike Cervera. Yan ang sinasabi ko sa inyo na si Raulot demonyo talaga si Duterte. Eto. Duterte, sila Kita nyo, dito tayo. Isang gwapo. Isang lumalaban para sa katotohanan. Isang walang inaatrasan at walang isyo ng pagnanakaw. Ang mga Duterte, isyo, patayan, nakaw, pandurugas, lahat ng illegal, droga, sugal, lahat kanya na. Kinanya ng pamilya ng Duterte, lahat yan, patayan, droga, sugal, korupsyon. Kita nyo? Eto na. Pero dito, mga kababayan, dito tayo. Walang issue. Walang issue ng pagnanakaw. Walang issue ng patayan. Walang issue ng korupsyon. Walang issue sa kahit na ano. Droga, wala rin. Saan pa kayo? Dito na ako kay Trillanes. nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Davao. Aha. So it's fake news. Of course, kahit yung kapag tinignan mo 1,000 top 1,000 safest cities, hindi papasok yun eh. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Kita nyo? Kaya nga hindi ako pumupunta ng Davao eh. Davao is most dangerous. Kasi Totoo yan. Diyan, pinakadelikado. Meron nga akong nabalitaan, napanood, magsyota, nagpunta lang magbakasyon, umuwi na patay na. number one siya sa murder. Biruin mo yun. And Totoo yan, patayan dito, patayan dun dyan. Biruin mo, naka-check-in kayo sa hotel, ilalaglag ka sa third floor, tapos yung babae, tad-tad ng saksak, ganon. statistics ito ng Philippine National Police that time when he was mayor. Okay. Pero the way they were able to spin it, they made people believe na safe yung Davao. Tayo naman pumunta tayo ng Davao. Compare mo nga yan sa Singapore kung nasa kalingkingan yan. Hindi. But ganun eh. Syempre propaganda yon, ginagawa lang nila yon. Yung ganon, gawa-gawa lang nila yon. Kunyari, safe sa Davao, maganda sa Davao, maganyan din sa Davao, ganyan sa Davao. Puro kalokohan lang yon. Yun yung fake news na ni-feed nila. And that time, hindi pa nafa-fact check, people believed it. So kaya siya naging presidente. Yan na nga yun, hindi pa pinafact check na talagang totoo yung balita dahil ang grupo ni Duterte, ang kulto ni Duterte, magaling dyan sa fake news. Diba? Tulad nito. Eto mga kababayan ko. Bata rin ni Digong. Kuminda ng prosekusyon na gawing state witness sa Barayuga murder case ang dalawang pulis na umano'y kasabwat ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Kita nyo, para makakurakot sila yung matitino na nanunungkulan sa gobyerno, pinapatay nila. Biruin mo yung matino papatayin, kapag hadlang sa pangungurakot mo, papatayin ka. Ang gusto mo lang naman makapagsilbi ng tama, pero etong grupo ni Duterte, lahat yan mga kababayan. Oo, kapag kasagabal ka sa kanilang mga pagnanakaw, papatayin ka. Umarap sila sa korte sa Mandaluyong para sa hiling na makapagpiyansa sa kaso. Grabe, no? Yan na. Nakatutok si Mark Salazar. Dumating kanina sa Mandaluyong RTC Branch 279 ang dalawang nakaposas at PDL uniform bilang mga akusado. Nako. Hindi Pero mga pulis yan, kita nyo? man kilala ng marami, makikita sa dami ng kanilang security escort ang bigat ng kinasasangkutan nilang kaso. Nako po. Sila sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nako. Police Officer Nelson Mariano. Kita nyo, pataas ng mga ranggo nyo. Pero dahil sa pagsunod nyo sa utos ng kulto ni Duterte, ayan ang nangyari sa inyo, sira kayo. Di ba? Mahirap talaga mga kababayan, yung ganyan. Susunod ka sa pinag-uutos, kahit na hindi mo alam na, ganun pala,
ano yung papatayin mo mabuting tao, yang kayo ngayon. Mga kasabwat umano ni dating PCSO General Manager Ruina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Nako yan, si Sapaya, si Leonardo, wala na. Butik na yan, oh. Nasaan na si Leonardo? Sa pagpatay kay dating PCSO Kita nyo, pag pumatay sila mga kababayan ko, ganyan. Kahit na, tanghalian, kahit nasa gitna ang araw, mga kababayan, kalagitnaan ng katanghalian, mga kababayan, walang pinipili. Ganun sila, kakatatapang kasi alam nila, walang makikialam. Oh, Board Secretary Wesley Barayuga. tingnan nyo. Ang Barayuga murder case ay seryeng tinutukan sa Quadcom hearing ng Kamara noong 2024 to 2025. Ngayon, wala na ang Quadcom at nagtatago naman ang main character sa Barayuga murder case na sila Garma at Leonardo. Tatago na! Putik na yan, mga kababayan ko, ganito. Oy, ikaw, John Vic, putik naman, hanggang ngayon, wala pa rin, ha? Pero para sa dalawang dating pulis na ito, nagpapatuloy ang proseso ng batas. Dumalo sila sa bail hearing kaugnay ng hiling na makapagpiyansa. Inirekomenda ng prosekusyon na gawin silang state witness sa kaso matapos nilang ituro sina Garma at Leonardo bilang mga mastermind. Patay, kita nyo yung mga bata ni Digong, mga mastermind. Hanap sila ng mastermind, mga bata pala ni Digong. Hindi, no? Grabe, no? Matitindi, mga kababayan. Dedesisyonan pa lamang ito ng korte. Para sa GMA Integrated News, Kita nyo, mga kababayan ko, ganyan katatapang ang kulto ni Duterte. Wala silang pakialam sa buhay ng iba. Basta kalaban. Papatayin. Basta sagabal, papatayin. Kailangan tuloy-tuloy ang nakaw. Ngayon, tignan nyo, ano ang salin ni Digong? 37 million. Kay Sara Duterte, 80 million. Pero bakit eto? Panoorin ninyo. Yan, panoorin nyo, ha? Attorney Jess, multi-million dollars yan. Magbabayaran si Kaufman, di ba? That's the Kaya question. pala ako inubo kasi Kaf. Ang meron si Kaufman, retainer tsaka monthly. Ang Retainer tsaka monthly. monthly niya, 100 million plus. Ang monthly niya, 100 million plus. Monthly yun, ha? 100 million plus. Sabi nga nila, 150 million a month. Pesos kasi kung gagawin mo sa euros or sa dollars, parang 1 million plus taga New York A siya, month. diba? A month yun. US siya, Ma'am US. Chu. British si Kaufman. So, ang tanong kasi doon, how can the Dutertes afford to pay him? And by the way, wala siyang legal aid, walang Paano free, malalaman walang yan? free legal aid, hindi po siya subsidized. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi siya subsidized ng gobyerno doon sa Netherlands. Kaya ang tanong, saan nanggagaling ang silimpak-limpak na salapi para ibayad kay Kaufman? Kung pag-uusapan, bilyon-bilyon po sa loob lang ng isang taon ang gagastusin nila. Tapos, ang salin ni Sara, 80 million. Ang salin ni Digong, 37 million. Hindi ba kayo nagtataka kung saan nanggagaling ang mga pera? Siyempre, mga kababayan, yan yung mga ninakaw nila. Sinabi na po ni Attorney Cristina Conti na hindi qualified si President Duterte for legal aid because the ICC has found that he has financial capacity. So, nakakailang buwan na siya sa ICC. Mag-1 year na. Oo, magwa 1 year na, ateng. Anyari? Saan nanggagaling ang pera? Hindi ba nakakapagtaka? Hindi ba nakakalata yung mga DDS? O naaambunan sila? Kasi yung mga vlogger nila, aminado namang bayaran sila. Kaya nga sabi ko, wag na kayong pumunta rito kay Pangulong Bongbong, walang ibabayad sa inyo. 12 months times 100 million pesos. 12.2 2 billion. billion. Grabe, mga kababayan ko, 1.2 billion. Sa loob ng isang taon, ang binayad daw kay Kaufman ay 1.2 billion. Kita nyo, hindi lang ako hindi ako naniniwalang 1.2 billion lang yan. Yung po ay kinumpute
sa pamamagitan ng 100 million kaya 1.2 billion. Mga kababayan ko, ako, tingin ko, kulang-kulang 2 billion na yung natatanggap ni Kaufman. Alam ko Hindi, wag mo akong tanongin sa math. Pero hindi ako magaling sa English. Teka, saan niya tanongin nakuha natin yung kay attorney NBI Director. Nag-iimbestigahan din ba yung source of wealth ni Mr. former President Duterte? Kasi kayo yung may mga capability to look into that. Meron po kasi mga limitasyon ang pag-iimbestiga o pag-tunton sa yaman ng isang tao. No? So, kailangan meron tayo mga predicate crimes na tinatawag. Pero sa ibang bagay, maaari nating sundan ang flow of wealth o yung flow of financial transaction. Kita nyo? Grabe, no? Tindi talaga ng mga Duterte. Saan kaya galing ang pera? Sa palagay nyo, kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo? Saan ang gagaling ang kwarta ng mga Duterte? Our beloved Boss Mike Cervera.